Alright mga kabarangay, welcome back po dito sa ating channel, Ginebra Channel at Doy TV Sports. Okay, ang ating pag-uusapan, ito na. Nandyan na po ang bakbakan, the Battle of the Elite Guards. Of course, Juan Gomez de Liano at itong our very own RJ Barrientos. Alright, ang kanilang head-to-head matchup. Pag-usapan natin yan, okay, sa magaganap na sudden death match nilang dalawa sa linggo. At ito pa, mga pa-shoutout of course. Bago po yan, salamat muna sa inyo pong lahat sa patuloy na pag-suporta. Dumadami, konti na lang po, konting push na lang, 19k na po tayo. Mag-subscribe na kayo, lalo na kung ikaw ay taga Barangay Ginebra, taga dito ka, ano pang inaantay mo. Kung ayaw mo rin ng mga fake news, hindi ka taga Ginebra, mag-subscribe ka na rin. Okay, iwasan nyo yung mga puro kabalbalan ng mga komento, mga contents dyan. Kaya mag-subscribe na kayo rito. Maraming salamat. Alright, pag-usapan na po natin, no? Okay, gusto ko munang sagutin si Brad Blastito or Blaslito Manares. Brad, kung malawak ka, bakit di mo sabihin na dapat kunin pareho si JDL? Dahil ang dalawa na yan ang kailangan ng gilas. One-sided ka rin yata. O politiko ka rin. Ang ganda po niya. Gusto kong sagutin. Sir, di nyo po napanood, no, yung aking mga contents, gilas content, kung saan gusto ko pong makuha si Juan Gomez de Liano. Sino po sa tingin nyo ang Final 12? Alright? Ako, ito lang ako Bibigay ako ng sa tingin kong makakasama ng gilas dyan sa Guam. Okay? So, isa-isahin na natin. Si Juan Gomez de Liano at si QMB. Alright? Nakuha na siya. Yun na nga lang, yung hindi po pagkakasama ni de Liano, doon po talaga ako nagulat. No? Alright? Pero I'm sure, may mga reasons naman behind it, guys. No? Yan po ang kailangan ng gilas ng bansa natin. Okay? At para sabihin ko po sa inyo, hindi porke Ginebra lang. Kasi Poy Eram nga, idol ko na nung naging gilas siya Ganun po yan. Hindi nyo lang po napanood, pero dalawa po silang pinipili ko dyan. Okay? Si Barrientos, nakuha siya, napili siya sa gilas dahil nga po sa kasanayan nito sa sistema, di ba? Then at the same time, kilalang kilala na siya ni Coach Tim Con. Kaya nga, di ba, pinupush siya. Wag ka lang puro magdaro as your tito before na BA guard. Hindi, dapat you also look on your points. Okay? At tinawag niya pa nga na step carry, no? May nabanggit siyang step carry, okay? Almost step carry ng Pinas itong si Barrientos. Bakit? Lahat ng tira pasok sa nakaraang laban nila against Converge. At nanalo po siya sa matchup nilang dalawa. Di po ba? Dahil umiscore po siya ng 35 points. At meron naman pong 9 points si Juan Gomez de Liano. Ganyan po ang naging istorya niyan. So kaya po lumamang na 20 ng Ginebra itong Converge dahil kay Barrientos. Nakita po natin talagang naglaban sila ng one-on-one, mga boss. Diba? Napadila pa nga, Talaga pag lumalabas ang dila, Alright. So, yan po ang naging istorya dyan. Okay? Ngayon, sa nakaraang laban nila, yan po yung in-expect ng marami na Juan Gomez de Liano will, score na naman. Okay? Kasi nga, consistent, di po ba? Meron siyang 32 points sa kanilang first outing. 24 points naman po si Barrientos. So doon pa lang po, palag-palag na yung dalawang former international players po natin. International, imports. Kasi nga, nagsago pa sila sa Japan, di po ba? So nagkikita talaga sila. At yung kalibre ng dalawa, bihira po talaga yan, di po ba? At yan na nga, sa quarterfinals, ipinakita po ng current Rookie of the Year sa future, Rookie of the Year kung sino. Ang boss. Pero sa itong sudden death match nila sa Sunday, sigurado po malupit ang rest back ang gagawin nito ni Juan Gomez de Liano. Pero sigurado naman po may sagot dyan ng Ginebra. Anong sagot dyan? Panoorin natin lahat. Pero pag-uusapan natin yan sa ating preview sa susunod na content. Kabossing, ha? Okay? So mag-subscribe na po kayo kung excited ka. At magpa-shoutout na tayo. Okay? Uunahin natin dyan si Sir Joseph Pineda dahil bilang na bilang niya 2 contents na wala.
Not intentionally, sir, no? Nakita nyo naman, sir, yung nag-declare tayo ng Hinebra na tayo. Sobrang dami na po talaga. Minado na po ako, hindi ko talaga na mabasa lahat, no? Kaya nga po ako nag-live last time, kaso tulog na po kayo dyan sa Pinas. Siguro in some point, ako po yung magla-live para basahin ko po lahat. I-empty ko po yung listahan natin. Okay. Wala po siya sa dalawang Okay, laging present. Alam ko naman po yan, sir. No? Salamat po sa inyo. Kamusta na po ang trabaho, sir? Ha? Diyan sa Pampanga. Kabalen to si sir eh. Oh, kasama ka pala sa Kabalen Hoops. Kasi monitor ko rin yung Kabalen Hoops. Of course, Converge ang inaano dyan. Okay. So, maganda naman po ang laro ng Converge. Okay, maganda yung nilalaro nila. Yun na nga lang po, yung total display of domination pagdating po sa experience. Diyan po talaga kayo tinalo ng Hinebra. No? Dito tayo, ha? Kaya Andresito Lantason, syempre idol, Doy, iba ang experienceado. Sabi niya, Ma'am Minerva Nimba, hello po Sir Doy. Ilista na yan sa Sunday. Ayun ako, marami na naman po magko-comment dyan. Huwag kang magsasalita ng tapos. Kasi nga po, manood kayo ng kabuuan ng content. Hindi kayo nanonood, comment kayo ng comment. Yan po ang sakit ng karamihang mga Pinoy viewers. Mas pinapanood nyo yung mga nag-goodbye. Ano ba naman? Ang corny nun, no? Yan po ba mga chismis po ng mga relasyon. Huwag nyo panonoorin yan. De, joke lang. Ikaw nanonood Doy TV. Hindi, papatawa lang ako rito, ha. Alam nyo naman tayo rito eh. Carlito Bulima, good day Doy TV, congrats sa Hinebra semis na yan. Pero ito sir, Bobby Kabading, Bobby Payawal, shoutout sa'yo. Nagmamagandang gabi, okay, semi-final San Miguel mga kalaban. Sir, wag natin pag-usapan yan. Mahirap po mag-look up kagad na makakalaban, mag-focus ka muna dito. Hindi po biro ang may twin tower combination. Hindi po biro ang may Stockton to Deliano, no, na may Sonny Winston, no. Hindi po biro kalaban yan, ha. Wag po tayo magsasalita ng tapos dito, ha. Nasislaw Hapon, good evening. Okay, tindi daw po ng ginawa. Romulo Makaraig, lagi kong pinapanalangin idol makapasok ang Jinking sa quarterfinals. Alright. John Belita, sa inyo rin po, idol ko kayo. Salamat po. Sir Lawrence Correct, nag-hello. Okay, watching po. Nako, masarap ang tulog ni Sir. Panalo daw po daw sa Sunday. So, Julio Cesar Lapina. Magagalit po ang ilan dyan. Huwag daw po magsalita ng tapos. Tama naman ako dyan. Agree naman po ako. Nagsalita na po ba ako ng tapos? Panoorin niyo po yung content, sir. Huwag pong tamad manood. At informative naman po yung sinasabi ko dito no? Di naman po ako kiss ass ng mga kung sino-sinong player dyan. Di ako ganun. Ito po yung vlogger na free thinker, no? Yes, ako po yung pinagpapakilalang Hinebra, pero nako naman, I'm a basketball fan, mga boss. Sasabihin ko yung mga napapansin ko dito. Wala akong pakialam, wala akong keme, di ako control, di ako politiko, Nino, no? Hindi. Tandaan nyo yan. June Fords, Idol Doy. Pagdating sa playoff, iba ang laruan ng Hinebra. Yun yung sinasabi natin. Ricky Rivero, good day Idol Doy. Ano kaya plano ng Converge? Mukhang di mapigilan na Hinebra. Sasagutin ko po yan sa susunod na content na i-anticipate natin kung magiging sagot nila. Kasi nagkatotoo yung ating mga prediction nung nakarang laro, di po ba? Yung posibleng gawin nila, no? Nahuli natin. Yung dapat gawin na Hinebra, ginawa nga Hinebra, no? So, naisip natin yun bilang basketball fan. Siyempre, if you're watching the ball game, guys, no? Makakaisip ka niyan, mapapansin mo yan. Franklin Nabato, good afternoon, Boss Doy. Yes, kaya po, pero kung papayag pa ang Hinebra kasi nasa kanila na ang momentum. Wala pong team na papayag na magpalaglag, no? Wala pong team na gagawa niyan. Magdilang Anghel Casana. Alright, Sir Doy. Tayo mga libo-libong Always ganyan naman si Kun. Very humble sa mga opponent. Ang kagandahan, si Japet nasa ilalim na din na siya madodobol sa
labas. Bumalik ang pagka-rim protector ni Japet at may rest din siya. Maganda ang rotation ni Cone. Hindi na siya nag-experiment ng short rotation at si David. Do it all na din si Troy lang ang medyo struggling offense and defense. Pwede naman tawagan Japet ang konti ang dikit. Pakalagad, paghandaan ulit natin si Juan, depensang kula. Okay. Pag-usapan po natin si Troy, mabilisan lang. Troy Rosario. Alright. Hindi lang po natin napapansin, pero ako po pinapansin ko, pinapanood ko yung mga dirty work, no? Pag sinabi kong dirty, hindi na po yung nandadaya, wala pong gano'n. Ibig ko sabihin, yung mga screen niya po, no? Kung paano niya po nabibigyan ng opportunity yung iba na makatira. Then at the same time siya din, no? Kapag siya, he make himself available sa ilalim pag may mga drop-off passes. Yan po yung Troy Rosario. Yung mga simple pong pick na yun, di po ganun kadali yun. Malakas po yan. Tinatanggap po ng katawan niya yun. Yung mga tulak para po makuha yung rebound, it's either him or his teammates. Hindi po basta-basta yun. Yan po ang naging trabaho ni Troy Rosario. Okay? Matatandaan po natin si Balti pinag-focus sa rebounds, di po ba? Tignan nyo naman ngayon, gagawa niya na yung gusto niya, di po ba? So, ganun lang po ginagawa ni, kumbaga yung groundwork ginagawa niya. No? Kaya pansinin din po natin yun. Okay? Pero yung scoring like Troy Rosario, kasi nga magkaiba po ang players ng Blackwater at ng Ginebra noon. Okay? Pero nakikita na po natin, no? Yung kapag siya po libre sa 3-point shot, kinukuha niya po yan. No? So, that makes him different right now kesa po nung nagsimula pa siya, no, sa Ginebra. So ngayon po talaga nararamdaman niya na I belong here. Taga dito ako. Kayo din, kung kayo po ay taga Barangay Ginebra, no? Taga dito kayo, mag-subscribe ka. Taga dito ka. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. Ito po ang Doy TV Sports. Walang fake news, galit sa fake news. Nilalabanan ko pa ito. Pero may kinikilingan tayo, of course. Barangay Ginebra tayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.